Si Chairman na George Garcia po ng COMELEC sa napaka-importanteng isyong pambayan dahil ito po may pakialam tayo because halalan po ito at may karampatan pong gastos din ito. At tayo po ang gumagasta dito ha. Chairman George, good morning po at pasensya na po sa amin pong istorbo sa inyo. Magandang umaga po Sir Ted at sa ating mga kababayan, magandang umaga rin po. Okay, ano po ang implikasyon nito ng ipinalabas pong desisyon ng Supreme Court para po pigilan kayo na idiskwalipika ang ilang pong kandidato nasyonal at lokal dito po sa usapin po ng paghahanda sa halalan? Please go ahead. Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, 5 po yung na-issue na temporary restraining order ng Korte Suprema. Although hindi pa po namin officially received pero announced na po, 4 ay local at 1 po ang national. Sa local po, Sir Ted, wala pa naman po kaming problema kung tutuusin doon sapagkat, Sir Ted, hindi pa naman kami nag-iimprenta doon sa mga lugar kung saan naandun yung mga local candidates. Dito po sa national, medyo ito po yung nagkaroon tayo ng problema sapagkat nakapag-imprenta na po tayo ng mahigit 6 na milyon na mga balota at kung saan kahapon po nagdesisyon kagad tayo para ika ngay maampat kaagad ang dugo ay pinatigil po natin ang printing dahil kung magko-comply po tayo sa TRO, kinakailangan pong isama yung pangalan ng kandidato po na nakakuha ng restraining order. So, Sir Ted, Ma'am DJ, kasi mababaliwala po yung lahat ng mga na-print na natin ng mga balota. Babaguhin po namin, Sir Ted, Ma'am DJ, kasi yung pong election management sistema po kasi yan eh. Babaguhin ang database, magkakaroon ng bagong serialization, and therefore, may mga proseso pa po kaming i-undergo kasama yung trusted build bago po namin muling pasimulan yung pag-iimprenta ng balota. Okay, sige po. So, yung po kasing 'di ba para di ba may ano 'yan, sa amin may hulma 'yan, yung printing ng balota, no? So, magkakaroon po ng pagbabago dito pati ho doon sa mga numero maaapektuhan ngayon, 'di ba? Kasi po itong payagan na po tumakbong senador, may corresponding siya numero, etc. etc. Plus pati po doon sa mga local na nakahanda na for printing, ganun din po mangyayari, Chairman. Ano po? Tama po kayo, Sir Ted. Babaguhin po natin yung mga bilang, yung mga numero dyan po sa ballot phases po natin. In fact po, Sir Ted, pagka po national, lahat ng ballot phases ng buong Pilipinas, kasama rin po yung mga ballot phases sa abroad, ay kinakailangan natin baguhin upang maisama yung pangalan ng national candidate po na yan. Opo, opo. And then kasi nga po kahit po ito ay ano po lamang restraining order, hindi pa din ito final sa usapin talaga ng disqualification. So meaning maaaring tumakbo but at the end of the day baka din po magkaroon dito ng resolution eventually nga with finality kung disqualified pa talaga ang kandidato o hindi. Tama? No. Pwede po mangyari yan, Sir Ted. Okay, pero siyempre po, ang isang TRO, Sir Ted, Ma'am DJ, ay immediately executory. Yes, sir. Kailangan mag-comply kaagad ang COMELEC na subject sa MR. Okay, sige po. Chairman, hindi ho siguro ako makapagtatanong ngayon agad-agad kung magkano ang nasayang na pera dito? Sir Ted, i-estimate na po natin 22 pesos ang isang balota, mahigit pong 6 na milyon yung pong mga balota na imprenta natin. Pagkatapos, siyempre, Sir Ted, yung pong mga ginamit ng mga ink, mga papel, at napakadami po naming tao ang involved sa verification ng mga balota po. Individually po kasi bine-verify ang mga balota, tama ba yung size, tama ba yung kulay, tama ba yung mismo mga pangalan na nakalagay dyan. Ipa po yung pagpapasok ng bawat isang balota sa lahat po ng mga makina na naandun po sa NTO. So more or less, yan po yung ating pong involved dito po sa mahigit 6 na milyon ng mga balota. Opo, doon pa lang po sa balota, that's 132 million kung 22 pesos times 6 million. Ano po, doon pa lang po yan sa mga balota, hindi pa kasama yung labor, etc. Chairman, kailan po kayo nagdesisyon sa diskwalifikasyon nito pong particular po itong sa pagkasenador? Kailan po ito inihain sa kataas-taasang hukuman para lang ho natin malaman po, with all due respect sa ating mga maestrado, kung gaano nga dapat ka-importante mas mabilis sana ang desisyon? Kung napansin niyo po, Sir Ted, kahit nung ako'y nakakapanayam niyo, sabi ko po as early as before the first week of December, tapos na po kami sa mga national candidates sa pagkandidato sa senador. Ibig sabihin, yung 117 ay dineklara po namin nuisance up to the end bank level. In fact, akin po sinasabi na ito ang kauna-unang pagkakataon sa kasaysayan ng komisyon na wala po kaming wala kaming nuisance petition na nakapending sa COMELEC national man at local. Yung pong mga local naman, Sir Ted, mga first week
ng December, atin na pong nadesisyonan kaagad lahat yan up to the NBank level upang hindi makasama yung pangalan ng mga panggulo o panglito lamang at walang real intention to run for public office. Opo. So, meron ba kayong naaalala, tandaan niyo ho ba kung kailan po ito idinulog sa Supreme Court? Because I'm sure binigyan ho kayo dito ng notice para po magbigay ng inyo pong reaksyon kung sakali man. Siyempre po, Sir Ted, yung pong lahat ng mga yan ay nakapag-file kaagad, dapat mag-file kaagad pagkatapos namin ma-issue at least 5 days after the promulgation ng decision sapagkat kinakailangan nga nila makakuha ng TRO. At the same time, Sir Ted, wala pa po kaming notice, hindi pa po kami nabigyan. Ito po lang kung sakasakali ang first time kapag po lumabas yung TRO na makakatanggap po kami ng order na magkomento o ano man po yung iuutos sa atin ng Korte Suprema. Okay, sige po. So kailan po kayo naglabas po ng inyo pong resolution and bank sa disqualification po nitong kandidato sa pagkasenador? Mga ano pa po yun, November, third week po ng November, Sir Ted, na ilabas na po natin yan. Sapagkat pagkatapos po namin ng lahat ng national candidates, sumunod naman po yung mga local candidates. Sige po. Okay, sige. So, ito hong kay Ginoong Teodoro ng Marikina, hindi ho kasama dito sa desisyon, ano po? Wala pa po diyang desisyon, wala pong desisyon pa ang Commission and Bank doon sa kaso ng Teodoro sapagkat ito'y assign pa lamang sa ponente ng kaso. Okay, sige po. So, Chairman George, delay po sa halalan. Ito ba'y may malaking epekto? Magkakaroon ba tayo dito ng problema po sa printing of ballots at ilang pong paghahanda? Sadya po talaga may delay, Sir Ted, ang mangyayari sa atin dito sapagkat mag-a-adjust po talaga tayo at hindi ko pa po masasabi sa inyo ngayon with all honesty kung kailan tayo makakapag-resume dahil nga po may mga gagawin pa kami na pagbabago sa mga election management system, sa mismong serialization, etc. And therefore, talaga po may delay tayo pero ginagarantya po natin sa sambayan ng Pilipino, wag po kayong mag-alala. Comelec is in control of the situation at matutuloy po ang halalan natin surely sa Mayo 12. Ay, oo naman po, whether you like it or don't, talaga pong dapat na matuloy nga po ito. Wala na bang pending pa ngayon? Kasi baka na naman gagawa kayo ng balota pagkatapos may panibago po na naman meron ba kayong alam? Na magkaalaman na po na maaga. Malamang po doon sa 117, Sir Ted. Madami pong nag-file doon na petition. Ang naging katanungan nga po sa akin kagabi, paano kung meron na naman po. Babaguhin po muli namin ang election management system at magsisimula muli kami sa zero sa pag-iimprenta ng balota. We will comply with the Supreme Court decision. Of course, bilang isa pong masunurin na officer of the court, kayo po ay siguradong susunod sa kautosan po ng ating kataas-taasan, kagalang-galangang hukuman sa ating pong republika. Attorney George, Chairman, salamat na marami sa inyong magpapaulak sa ating panayam at muli kaming tatawag kung kinakailangan para makapagpaliwanag po kayo sa mga isyong pambayan. Maraming salamat, Sir Ted. Ma'am DJ Chacha, mabuhay po kayo. Thank you. Si Chairman George Garcia ng Comelec.